Kagayon, hindi lilingon ng isang mag-aaral sa kanyang unang pag-ibig. Ito nga ay isang pag-aaral sa bawat isa sa inyo na inyong matutunan balikan ang inyong unang pag-ibig na kung saan ito'y nalalaan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa na kumukuha ng kanyang aralin sa panahon siya'y naglalakbay dito sa kalupaan, ay hindi niya ito malilimutan. Ito'y tatatak sa kanyang kaisipan, damdamin at kalooban, sapagkat nalalaman niya ang kahalagahan ng pag-aaral ayon sa Espiritu. Hindi ito binibigay sa bawat isa sa inyo upang kayo'y madaliin, upang kayo ay magkaroon ng mga agam-agam sa inyong mga sarili. Itong unti-unting matututunan upang nang sa gayon ang mga pagkain ayon sa Espiritu ay inyong manamnam at inyong matikman ng mayroong kalasapan. Bigyan nga ninyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili na kayo ay kanyang makadaupang palad, sapagkat ito ang kanyang naisin, na hindi kayo pagkukulangin sa anumang inyong pangangailangan, anumang mayroon kayo dito sa sanlibutan, kaunti man o marami, ang mag-aaral ng kaitaasan ay nasasapat. Ibigay nga ninyo ng buo ang inyong mga sarili, nang walang kulang, upang nang sa gayon, ang mga iniaaral sa bawat isa ay inyo nga rin namang makuha ng may kabuuan. Mapalad ang isang mag-aaral na masikap, na matutunan ang kalooban ng dakilang Panginoon, sapagkat unti-unti, anumang kanyang pangangailangan dito sa kalupaan, ay hindi niya mararamdaman, bagkus ang kanyang espiritu na siyang gumagalaw at nagbibigay sa kanyang kabuuan, ang siyang nagdudumaling matutunan kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon. Hindi na nga kayo mga bata sa mga ganitong pag-aaral, sapagkat nalalaman ng kaitaasan, ang katalinuhan mayroon ng bawat isa sa inyo. Subalit, sa kanyang kalooban, hinahanap ng dakilang Panginoon ang kanyang katwiran na kung saan kayo'y manahan upang nang sa gayon
ang lahat ng bagay sa inyong harapan ay maituturing nga ninyong sa tuwina na ayon sa pag-aaral sa Espiritu. Ang kabuuan nga ng isang tao na siyang nagbibigay at gumagalaw ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon ay nararapat lamang na manahan kung ano ang naisin ng kaitaasan. Sapagkat dito, ibinibigay ng isang ako ang tunay niyang naisin at ang bawat espiritu na siyang umuugnay sa kaitaasan ang sa tuwina'y nagkakaroon ng kabuluhan. Ang inyong mga pakikipanayam sa kaitaasan sa tuwina ay magkaroon ng kabuluhan upang nang sa gayon sa inyong paglalakbay dito sa kalupaan, hindi na nga kayo magkakaroon pa ng pag-aalinlangan upang nang sa gayon nalalaman ng isang mag-aaral ang kanyang tunguhin at siya'y makarating sa likuran na sumusunod sa dakilang Panginoon nang walang pag-aalinlangan. Ito na nga ay ang isang pag-aaral na ayon sa Espiritu na kung saan hinahanap sa bawat isa sa inyo upang nang sa gayon sa inyong paglalakbay, ang bawat isa ay nagkakaroon ng kanyang tunay na kabuluhan sa panahon siya'y dumudoon dito sa kalupaan. Ano mang inyong hinaharap, hindi kayo pagkukulangin ng kaitaasan. Sapagkat ang bawat isa'y nananampalataya na kayo'y ginagabayan ng kaitaasan at ang kanyang liwanag sa tuwina ay siyang inyong gabay sa panahon kayo'y naglalakbay. Oo, bagamat kayo ay nagkakaroon ng kalituhan, ang liwanag ng kaitaasan ang siyang tunay na bababa at magiging isang gabay ng isang mag-aaral upang nang sa gayon ang kanyang tuwid na daan ang siyang malakaran. Purihin ang Panginoon sapagkat siya'y nagagalak sa bawat isa na siya'y nagkakaroon ng mga anak na masunurin at ibinibigay ang kanyang sarili ng may kabuuan. Ito na nga ang isang kadahilanan upang nang sa gayon ang bawat isa ay matuto, humakbang at sumunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Ito'y inyong alalahanin na bagamat kakaunti ang bawat isa, kayo'y napupuno ng biyaya
ng kaitaasan na kung saan pinagpapala ang sumusunod at naglalakbay patungo sa kanyang paanan. Dito ko kayo iiwan sa mapalad na umagang ito. At ang kapayapaan at ang pag-ibig at ang kababaang loob ang siyang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang nagbigay ng biyaya sa kaorasang ito. Paalam. Apostol Juan. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at kabiyaan na nagmumula sa kaitaasan at ang pag-ibig ng dakilang manunubos naway managana sa inyong mga pilipisan mula ngayon at magpakailan pa man. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang wika ay santong kasulatan. Lumakad kayo na mayroong kalayaan. Bakit kalayaan o aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat wala nang piring ang inyong mga mata at wala nang takip ang inyong mga pandinig. Ito ngayon, ang bahagi ng inyong pag-aaral sa loob ng patro ng diway na ang kalayaan ni pinagkaloob sa inyo ng kaitaasan, ang siyang kalayaan na ang bawat nag-aaral sa loob ng patro ng diway maging huwaran, buhay na modelo sa gitna ng lipunan kung saan naghahari ang kalikuan. Aking mga iniibig na mga kapatid, hindi kalayaan ng sanglibutan ang itinuturo sa inyo ng kaitaasan, sapagkat ang kalayaang nagmumula sa sanglibutan ang siyang kalayaang maghatid sa inyo sa kapariwaraan. Kung kaya nga't o aking mga iniibig na mga kapatid, na ibalaban na ninyo sa inyong mga buong kakuan ang pananampalatayang isang pananampalatayang ipinakilala sa inyo ng dakilang Panginoon. Isang pananampalatayang maghatid sa inyo kung saan naroroon ang kadiliman at maghatid kayo ng kaliwanagan. Isang pananampalatayang maghatid sa inyo ng pagkain ng buhay doon sa mga nagugutom at nauuhaw sa pagkaing makalangit. Aking mga iniibig na mga kapatid, marami kayong naririnig na mga pangyayari na nagaganap sa lipunan ng mga tao. At ang mga pangyayari nito, aking mga iniibig na mga kapatid, ay dulot din ng kahinaan at kasalanan na gawa ng tao. Kung kaya nga't o aking mga iniibig na mga kapatid,
Ang bawat isa ay magpapakatalino at magpapakatalino upang sa ganon, hindi kayo maakit at maakit na mga magagandang pananalita. O aking mga iniibig na mga kapatid, sa lipunan ng inyong ginagalawan ay maging mabuti kayo. Mabuti kayong mananampalataya. Mabuti kayong manggagawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang laging binabanggit ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo, ang salitang mabuti, sapagkat ang Diyos ay mabuti at kayo man ay dapat magpakabuti. Mahirap mang bitawan ng inyong mga palad, sapagkat mayroon pa rin ang kahinaan at karupukan ng isang laman. Madaling masaktan ang inyong mga puso at nabibigatan kayo sa mga bagay-bagay na nanggagaling sa sanglibutan. Kung kaya nga't o aking mga iniibig na mga kapatid, tanggapin ninyo na hindi tumututol ang inyong mga sariling kakuan sa mga kaganapan na nangyayari sa inyong buhay. Tanggapin ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, na mayroong buong kagalakan, sapagkat ang lahat ng mga pangyayaring ito, ang lahat ng mga bagay nito, ang lahat ng mga tiisin ito ay nagpapaunlad at nagpapaunlad. Hindi lamang ng inyong mga karunungan, hindi lamang ng inyong mga pananampalataya, lalo't higit na ang inyong mga espiritu. O aking mga iniibig na mga kapatid, sa matagal ninyong pag-aaral sa loob ng Puerto ng Diway, umaasang kaitaasan na nawala na sa inyong mga pagkatao ang pag-aalinlangan ng inyong pananampalataya. Nawala na sa inyong pagkatao, aking mga iniibig na mga kapatid, na kailanman hindi kayo masasaktan anuman ang dumating sa inyong mga kalagayan. Kung kaya nga't kayo na mga narito sa mapalad na pag-aaral, saan umagang ito? Magpuri at magpasalamat lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat binigyan niyo ng pagkakataon ang iyong mga sariling kakuan na makarinig ng mga magandang balita na nagmumula sa kaitaasan. O aking mga iniibig na mga kapatid, kung paano winika ng unang batlaya, ihandog ninyo ng buong buo ang inyong mga buong kakuan sa harapan ng dakilang Ama, na kung paano winika sa santong kasulatan, ang kay Cesar ay kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Inaasahan ng kaitaasan ng aking mga iniibig ng mga kapatid, kaya kayo naparito. Hindi sa pangalan ng iyong mga sariling kakuan, kundi naparito kayo sa pangalan ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, naway ang kasipagan niyan, ipinapakita ninyo sa harapan ng dakilang Ama ay magpatuloy at magpatuloy hanggang sa pitin ninyo ang takda ng iyong mga buhay sa kapatagan lupa. Ang aking karagdagan, buksan ng santong kasulatan, ang sulat ng Apostol Pablo sa mga Korinto, 2 Korinto, Kapitulo 4, 3 hanggang 5. Pakibasa. Ito po yung sinasabi sa 2 Corinto 4, 3 hanggang 5. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak. 4, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan na Diyos. 5, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon at kami gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Katotohanan nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, wala nang talukbong sa inyong mga pagkatao, dahilan kay Kristo.
sapagkat nakikita na ninyo at nadidinig na ninyo kung ano ang katotohanan ng inyong pag-aaral sa loob ng pato ng diwa, na ang lahat ng mga salita na nanggagaling sa itaas ay pawang katotohanan at pawang malinis, sapagkat nanggagaling yan sa sipunan ng dakilang Panginoong Diyos. Muli, ang pag-ibig ng dakilang manunubos naway managana sa inyong mga pilipisan, at ang kanyang pagpapala ay walang hanggang ipagkakaloob sa bawat isa sa inyo, mulang ay pagpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang iisang lakas at liwanag na nanggagaling sa kaitaasan ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailan paman. Sa aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pananampalataya, ang bawat isa ay pinagkalooban ng mga karunungang taglay-taglay, ng mga banal na espiritong mga aliw na isinusugo sa lahat at bawat isa. Ang bawat isa ay nakaririnig ng mga mabubuting balita. Ang bawat isa ay nakatitikim ng tinapay ng buhay. At ang bawat isa ay nakakadama ng mga banal na lakas, ng mga banal na liwanag sa kanyang mga sarili. At ito ay pinagkakaloob ng kaitaasan upang ang inyong mga espiritu at kaluluwa ay mga galak. Magkaroon ng panibagong pag-asa, panibagong pag-ibig, at panibagong kapayapaan sa kanilang mga sarili. Ito ay pinagkakaloob sa lahat at bawat isa upang paunlarin ang kanilang mga kaluluwa at espiritu, at hindi sa laman. Sapagkat kayo ay hindi taga-sanglibutan. Kayo ay hinirang dito upang makipag-aral, upang tupdin ang mga tungkulin na ibinahagi sa lahat at bawat isa, mula pa noong una hanggang sa kasalukuyan. At ang aking mga iniibig ay patuloy na naikibaka upang gumawa ng mabuti at naaayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa ay patuloy na nagtsatsagang mag-aaral ng naaayon sa kaitaasan. Ang bawat isa ay patuloy na naikibaka at nagtitiis na gumawa ng mabuti para sa Ama, upang ang aking mga iniibig ay makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon, upang ang bawat isa ay makatupad sa tungkulin na sa inyo ay binigay mula sa panahon. At sa aking mga iniibig na mga kapatid, nagagalak ang kaitaasan, sapagkat buong-buong ipinagkakaloob ng bawat isa ang kanilang mga sarili ng walang pag-aalinlangan.
ibinibigay ang kanilang mga orasan at pagkakataon upang umunlad ang kanilang mga kaluluwa at espiritu. Upang sa gayon, ang bawat isa sa tuwing naglalakbay dito sa sanglibutan ay magkaroon ng gabay, magkaroon ng sapat na lakas, makakita ng liwanag, habang ang bawat isa ay naikibaka dito sa sanglibutan. At sa aking mga iniibig na mga kapatid, hindi na kayo bago sa mga ganitong pag-aaral. Hindi na kayo mga bata o sanggol na ibinibigay, ipinagkakaloob sa inyong harapan ang mga kabiyayaan, ang mga karunungan. Kayo ay may taglay-taglay ng mga lakas, mga karunungan, mga kabiyayaan na siyang inyong magagamit sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan. Na ang bawat isa ay maging modelo ng kanyang mga kapwa. Na kung saan ito ang ninanais ng kaitaasan sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Na ang mga salita na ipinagkakaloob sa aking mga iniibig ng mga kapatid ay maging buhay sa inyong mga sarili. Kitaan ang aking mga iniibig kung papaano amuhay ang isang ako dito sa sanglibutan. Kung papaano kayo maglakbay ng naaayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. At sa patuloy ninyong paglalakbay at pag-aaral dito sa sanglibutan, kayo ay nagkakaroon ng katagumpayan. Isinasagawa ng aking mga iniibig ng mga kapatid kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng labanan ng dakilang Panginoon. Ang pagpapanatili ng maamo sa bawat sandali. Pagbibigay ng kanilang mga sarili upang ang kanilang mga kapwa ay magkaroon din. Ang pagtupad sa mga utos at halimbawa na laging binibigay at pinagkakaloob ng kaitaasan. At higit sa lahat, ipinagkakaloob ng aking mga iniibig na kanilang mga sarili nang walang pag-aalinlangan, nang walang takot sa kanilang puso, na gumawa ng naaayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. At ito ay pinagpapatuloy ng aking mga iniibig ng mga kapatid. Anumang uri ng mga pagsubok at pag-aaral na dumarating sa inyong buhay, kayo ay nagiging matatag. Kayo ay nagiging halimbawa ng inyong kapwa na siyang inyong ginagampanan sa mga kaorasan at sandali ito. At kayo ay patuloy na ipagkakalooban ng mga kabiyayaan na siyang inyong magagamit upang sa pagpatuloy na paglalakbay dito sa sanglibutan, kayo ay naaayon sa daan o landasin na itinuro ng dakilang Panginoong Hesus. Kayo ay binigyan ng pagkakataon. Kayo ay binigyan ng kalayaan na gumawa sa kanyang harapan. Nawa ito'y huwag sanang masayang sa aking mga iniibig na mga kapatid. Na ang kalayaan na ipinagkaloob sa aking mga iniibig ay maging liwanag. At ito ay hindi maging dilim. Sapagkat ang pagkakataon na ipinagkaloob sa aking mga iniibig ay pagkakataon upang kayo ay muling makabalik sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. At sa bawat sandali na dumarating sa inyong buhay, kung ito ay inyong napapahalagahan, ang bunga na ipagkakaloob din ng dakilang Panginoon sa inyong harapan, ay kung ano ang ninanais ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Paamuhin ninyo ang inyong mga laman. Iangat ninyo ang inyong mga kaluluwa at espiritu. Bigyan ninyo
ng pagkakataon na ito ay magkaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili. Upang sa gayon, kayo ay makasunod sa kanyang mga utos at halimbawa. Oo, naririyan ang mga pag-aaral at pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Subalit ito ang nagbibigay lakas sa aking mga iniibig na mga kapatid, upang kayo ay muling makabalik sa kanyang sinapupunan. Upang patatagin ang inyong pananampalataya na sa inyo ay mayroon na muna na muna. Upang ang bawat pagyapak ng inyong mga paa, upang ang bawat pag-aaral na dumarating sa inyong buhay ay inyong mapagtagumpayan. Ipagpatuloy ng aking mga iniibig na mga kapatid kung ano ang kanilang mga nasimulan. Sapagkat ito ang tunay na daan na ipinakita ng dakilang Panginoon. Ang daan na siyang magtuturo sa lahat at bawat isa upang makamit ang kasakdalan. Upang mapagtagumpayan ang buhay na walang hanggan. At sa patuloy na paglalakbay ng aking mga iniibig, ay nakikitaan ng kaitaasan. Nagagalak ang kaitaasan. Sapagkat ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay binibigay ng aking mga iniibig ng buong puso at ng walang pag-aalinlangan. Nakikita ng kaitaasan ang pagsusumikap ng bawat isa. At higit sa lahat, katotohanan ng aking sasabihin sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Walang nalilihim sa harapan ng dakilang Panginoon. Sa mga tuwid aking mga iniibig ng mga kapatid, ang bawat gawa na ginagawa ng bawat isa ay nakikita ng kaitaasan. At ito ay nagkakaroon ng bunga. Sa mga tuwid kung ang bunga na inyong pinaghihirapan ay naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon, ay ito rin ay ipagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At ang bunga na iyan ang siyang ipagkakaloob din ng aking mga iniibig na mga kapatid sa kanilang mga kapwa. At ito rin ang ihahandog ng bawat isa sa harapan ng dakilang Panginoon. Ano ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon? Ano ang ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa? Na kayo ay makasunod sa kanyang buwan. Na matupad ang bawat isa ang kanilang mga tungkulin na naiatang sa kanilang mga balikat. At sa aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay nagkakaroon ng katagumpayan. Banay-banay at unti-unti. Subalit, nalalaman ng kaitaasan na mararating ng bawat isa ang kasakdalan na hinahangad ng kaitaasan. Ito ang bahagi na ipinagkakaloob sa lahat at pag-aaral ng kaitaasan, na nawa ito'y matimo sa inyong mga sarili. Nang bawat salita na ibinabahagi ng kaitaasan ay magkaroon ng buhay sa inyong mga sarili. Nang bawat karunungan, tinapay ng buhay na ipinagkakaloob ng kaitaasan ay hindi masayang, bagkus ito ay inyong magamit ng may kabuluhan sa harapan ng dakilang Panginoon. Nang bawat pagkakataon, pag-asa na ipinagkakaloob ng kaitaasan, ito'y manatili sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. At muli, ibinabahagi ng kaitaasan ang isang lakas, ang isang liwanag, at maghari sa lahat at bawat isang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabat ngayon at magpakailan pa man. Tulad nga ng una, bawat isa ay bahagi ng pag-aaral na ibinibigay ng kaitaasan na kung paano ng bawat kaluluwa
ay makita niya ang tunay na liwanag mula sa kaitaasan. Na kung papaano ang pagsisikap na ito ay magbunga ng mabuti sa bawat kaluluwa. At sino ba ang mag-aaral dito sa sanglibutan kung hindi ang mga kaluluwa na sumusunod sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, ang pagkakataon ay binigay na upang nang sa ganon ang tinatawag na kalayaan ay tunay nga na matamo ng bawat isa sa kanyang kalagayan. Sapagkat sino nga ba ang gustong mabilanggo sa mga bagay na kasamaan na idinudulot ng kapaligiran? Kaya nga't may mga bahagi na lagi na binibigay sa bawat isa na kung paano ang isang matuwid na daan nasa inyong harapan na ito na dapat lakaran. Kaya nga, sa bawat pag-aaral ay mayroong kapalit. Ngunit sa isang tagasunod na dakilang Panginoon ay hindi naghahangad ng anumang kapalit. Kung hindi ang kalooban ng dakilang Panginoon nasa kanyang puso na ito ay ginagawa niya at siya ay naglilingkod upang nang sa ganon matupad ang kalooban ng dakilang Panginoon sa isang kaluluwa na sumusunod. O mga iniibig kong mga kapatid, tunay na mahirap mamuhay sa sanglibutan sapagkat napakabigat sa isang kaluluwa na maglakbay sa sanglibutan na maraming bit-bit. Tunay na mabigat. Ngunit kung ikaw nasa ibang paraan na ibinigay ng dakilang Panginoon ang isang kaluwagan, ang paggalas ng tali sa iyong mga kamay at paa upang ikaw ay maging malaya at maglakbay ng ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ito ang isang kaluwagan at kagaangan sapagkat bawat naglilingkod ng tapat sa dakilang Panginoon, tunay nga na ang krus na pinapasan sa bawat balikat ay napakagaang. Bakit? Sapagkat tunay nga na ang Panginoon ay kasama mo sa paggawa. Ito ang mga aral na sa inyo laging binababa upang nang sa ganon na ang bawat isa ay sumunod ayon sa salita ng banal na kasulatan na ito'y namumuhay sa titik at hindi ka mamumuhay sa titik kung hindi mamumuhay ka sa isang dakilang diwa na pinamala sa iyo ng dakilang Panginoon simula pa ng paggising mo sa bukang liwayway. O mga iniibig kong mga kapatid, matutunawa kayo sa inyong mga naging karanasan sa buhay, maging sa nakaraan at sa ngayong buhay na binigay sa inyo, ay maging totoo na nga ang bawat isa. Na hindi na nga umihiling ng anumang kapalit dito sa sanglibutan. Kung hindi ang kanyang panalangin ay ang kalooban ng dakilang Panginoon ang matupad sa kanyang sarili at maging sa maraming kaluluwa nang upang nang sa ganon ang kagaangan ng buhay ay inyong matamo. At nang sa ganon
ang bahagi ng pagtupad sa mga biyaya na yan ay inyo pang magampanang mabuti. Sapagkat tunay nga, marami ang biyaya sa bawat isa na dapat gampanan o dapat pag-aralan. Ngunit saan nandoon ang inyong mga puso? Hindi ba ginugulo kayo ng inyong kaisipan sa araw-araw na pamumuhay? Ngunit ang tiwala mo sa dakilang Panginoon ay totoo, hindi ka mababalisa na kahit saglit man, sapagkat nalalaman mo na hindi ka magkukulang sa harapan ng dakilang Panginoon. Laging sapat ang iyong sisidlan. Lagi kang mayroong kukunin sapagkat nalalaman ng dakilang Panginoon ang pangangailangan ng bawat kaluluwa, ngunit hinihingi ang paggawa. Hinihingi na kung paano ka magtanim sa bukrin na itinuro na sa iyo simula pa ng una. Kaya tuparin mo ang salita ng Diyos na sa iyo ibinigay upang nang sa ganon kayo na bilang mag-aaral ay isa na rin kayo sa mga kamanggagawa sa banal na salita ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, magsikap ang bawat isa at magtiis ayon sa pag-ibig na ibinigay ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Sapagkat ang Panginoon ay tunay nga, ay laging gumagawa sa bawat kaluluwa kung papaano ang pagsibol ng banal na salita sa bawat kaluluwa. Kaya nga ito'y inyong namnamin sa inyong mga puso. Nang sa ganon, hindi na kayo pa muling magutom. Kung hindi ang kasaganahan ayon sa Espiritu ay inyong mata mo. Sapagkat tunay nga, ang tunay na buhay ay ang Espiritu na dapat na inyong binibigyan na lagi ng panahon sa inyong buhay. Nang sa ganon, kayo na bilang manampalataya ay namumuhay sa pag-ibig ayon sa ibinigay ng dakilang Ama. Hanggang dito na lamang at muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagmumula sa dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang iyong kapatid. Sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumayin pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Malinaw ang pagkakarinig ng bawat isa na laging hinahangad ng dakilang Panginoon na ang kalayaan ay maibigay sa bawat isa. At dito papasok ang iba't ibang uri ng pag-aaral ng bawat karunungan na sa inyo'y laging inihahanda upang sa paulit-ulit na iyan ay mga tuto ang bawat isa. Ito nga ang inyong itanong sa inyong mga sarili. Tunay nga ba na kayo na nga ay nangatuto? Tunay nga ba na handa ang inyong mga sarili na tuluyang yakapin ang kalooban ng dakilang Panginoon? O kayo bagay, nandun pa rin sa isang pananatili ng pag-aalinlangan sapagkat narito ang kapaligiran, ang pangangailangan,
ang siyang umaakit pa rin upang ang bawat isa ay naroon pa rin sa kamangmangan, sa pag-aalinlangan at pagdadalawang akala. Mga iniibig na mga kapatid, ito lagi ang sa inyong binabanggit, na kayo ay makaunawa ng ayon sa Espiritu. Sapagkat sa bahagi ng karunungan na yan, tunay na iaangat ng kaitaasan ang bawat kaunawaan, ang bawat kaisipan, lalong-lalo na ang bawat pusong nangangailangan ng tunay na kalinisan. Sapagkat kinakailangan yung maunawaan at maibalik sa bawat alaala ng bawat isa ng inyong kinakasadlakan ay isang paaralan, hindi ang inyong tunay na tahanan. At kung ito ay isang paaralan, nalalaman nyo na kayo may sariling tahanan na dapat nyong balikan. Hindi ba't ito ay isang katotohanan o aking mga iniibig na mga kapatid? Kung kaya't ang bawat isa ay laging pinapaalalahanan na kayo lamang ay isang mag-aaral sa sanglibutang ito. At ano ang itinuturo sa bawat isa? Na kayo ay maglinis, na kayo ay makaunawa, upang ang bawat isa ay mga tutong gumawa ng may pagpapagal na kanyang ihahandog sa harapan ng dakilang Panginoon. At ano ang mga bagay na ito, aking mga iniibig na mga kapatid? Na ang bawat isa ay di madatnan, na walang daladala sa panahon ng isang pangangailangan. Na sa bawat kaluluwang inyong makakatagpo, bagamat naroroon ang isang pagsisikap, na kayo ay makatulong, subalit ano ang inyong maihandog? Kung ang inyong mga sarili ay magkukulang sa mga bagay na kinakailangang maibigay. Tunay. Kayo nga ay sumusunod sa panuntunan at batas ng dakilang Panginoon. Subalit ang mga iyan ay di doon matatapos. Sapagkat ang mga bagay na yan ay isa labang paghahanda at isang bahagi ng proseso upang ang bawat isa ay tunay na maging malinis. Subalit ano nga ang tunay na hahanapin? Ang bawat pagsisikap ng bawat isa na magkaroon ng tunay na paggawa na maging bahagi ng layunin ng dakilang Panginoon sa pagsasalba sa bawat kaluluwang naroon sa kadiliman. Kaya nga't kung papaano niyong ninanasa ng inyong mga sarili na magkaroon ng ganitong kabiyayaan, mga iniibig na mga kapatid. Kayo nga ay magising at minsan pa ay balikan. Ano nga ba ang itinuturo ng bawat pag-aaral? Ano nga ba ang bawat aralin
na dapat ay tumubo na sa bawat isa. Kayo pa rin ba yung lagi nang humihingi sapagkat kayo'y nangatatakot na kayo ay mawalan? Nawayang bahaging ito ay tuluyang mabura sa inyong katauhan. Sapagkat sa maraming karanasan at bawat patotoo na inyong nakikita, walang lalabis at gayon din ay walang magkukulang upang ang bawat isa ay magkaroon ng kadahilanan upang siya ay magkaroon ng tinatawag na kalumbayan. Kayo nga'y magpakalakas sa harapan ng dakilang Panginoon upang sa mga bagay na inyong hinaharap na makita ang bawat isa na tunay na maging karapat-dapat na tumanggap ng kanyang kabiyayaan. At ang biyayang yan o aking mga iniibig na mga kapatid ay di laging mananatili sa inyong mga sarili, kundi ito'y kinakailangang maihayag sa bawat nangangailangan. Sapagkat ang tunay na kawanggawa na hahanapin sa bawat isa ay yung makapagbukas ng bawat kaluluwa ng kanyang kaisipan upang sa kaunawaang inyong natamo, sila man ay magkaroon ng ganitong kabiyayaan. Kaya't sino ang magkukulang sa mga bagay na inaakala ng tao? Sino nga ang magsasabing ang Panginoon ay magkukulang sa kanyang tungkulin sa bawat isa? Mga iniibig na mga kapatid, huwag niyong hamunin ng dakilang Panginoon sa mga bagay na kanyang ginagawa, kundi ang inyong mga sarili, ang inyong hamunin kung tunay nga ninyong magagawa ang kanyang kalooban. Walang dahilan ang bawat isa na di maiyayos ang kanyang kakuan. Sapagkat sa mahabang panahon ng pag-aaral, ang bawat isa ay laging binubusog ang kanyang espiritu. At ito ang sa inyo'y minsan pa na mga paalala na ibibigay upang ang bawat isa ay magpatuloy sa pag-aaral at pagtupad sa kalooban ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Kaya't hanggang dito ako, at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siya nawang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang inihandog para sa aking mga minamahal na mga kapatid, mula ngayon at magpakailan paman. Ang pagkakataon at ang pagpapasalamat sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay ngang ibinibigay at pinagpapala. Sapagkat sa bawat isa sa inyo na patuloy na nananaliksik at naghahandog ng kanyang kaakuhan sa harapan ng dakilang Panginoon
ay tunay ngang binibigyan ng panibagong pag-aaral. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa buhay na ito, nasa inyo ipinangako na kayo nga ay tunay na maghahatid at bubuksan ninyo ang inyong mga pagkatao. Papaano nyo nasisilayan ng inyong mga sarili bilang isang mag-aaral? Ang bawat isa nga ba ay tunay na inihahandog ang kanyang pagkatao upang kayo din naman ay tunay na maging handa sa harapan ng dakilang Panginoon? O kayo sa inyong mga sarili patuloy pa rin ang pagkakasala? Sa inyong mga sarili patuloy pa rin ang bawat kapigatian ng inyong mga puso? Nakikita at nararamdaman niyo pa rin sa inyong mga pagkatao ang isang buhay laman na hindi ninyo nga maiwanan. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa pagkakataon ng buhay na sa inyo'y ipinagkaloob, makikita nga ba kayong karapat-dapat? Nang ginagalaw ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay hindi lamang sa mga bagay na ginagalaw ng inyong mga puso. Bagkus ang bawat inyong mga paggalaw ay tunay nyo ngang kakitaan ng isang kalinisan, ng isang pagnanasa na makatuklas ng bahagi ng para sa Panginoon. Ito nga ang sa inyo ay patuloy na itinuturo at binabahaginan, mga minamahal ko. Makita nawa ninyo sa inyong mga pagkatao na ang bawat isa ay hindi naglilingkod sa isang sanglibutan. Bagkus kayo ay tunay na tumutugon sa bawat salita ng dakilang Panginoon. Maging kaisa nga kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ng isang espiritu. Maging kaisa ang inyong mga puso nang ayon sa bahagi ng pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Na sa inyong mga pagparito, kakitaan ng bawat isa sa inyo ng walang humpay na pag-ibig sa buhay at pagkakataon na sa inyo ay pinagkaloob. Na ang bawat isa sa inyo, bagamat ang buhay na ito ay mahirap at nagbibigay sa inyo ng kagulumihanan, naroon ang inyong mga sarili patuloy ninyong napapatahimik. Naroon ang inyong mga sarili na bibigyan na ninyo ng panahon ang bawat isa sa inyo upang tuklasin ang buhay at pag-aaral sa inyong mga tahanan, sa inyong mga espiritu, at sa bawat nilalang sa inyo ay pinagkatiwala. Hindi lamang ito nakikita sa inyong mga pagkatao, bagkus ito rin ay patuloy at naghahandog sa inyong mga gawa. Aking mga iniibig na mga kapatid, gaano nyo nga pagkakatiwalaan ang inyong mga sarili, nakakitaan ng para sa Panginoon? Gaano nyo nakikita ang inyong mga pagkatao na kayo ay tunay na kumakain ng para sa Panginoon? Na ang inyong mga espiritu ay tunay ngang hindi na nga magugutom? Na ang inyong mga salita ay tunay nga bibigyan ng isang pag-ibig ng para sa Panginoon? Na ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay buo nyo ngang maiaalay sa harapan ng dakilang Panginoon upang kayo ay tawaging kanyang tapat na mag-aaral. Na sa panahon ngayon ng bawat isa ay hahanapin ng isang katapatan. Na sa bawat pagpupugay ng inyong mga pagkatao, narito kayo handang ibahagi ang inyong katalinuhan para sa Panginoon. Sapagkat malibang makita ng bawat isa sa inyo ang kabanalan ng para sa Panginoon, ang bawat isa ay patuloy pa rin magugulumihanan sa sanglibutang ito. Sapagkat marami ang tao na mabuhay upang sa katalinuhan ng kanilang mga sarili, ngunit hindi nila nakikita ang bahaging iniaalay ng dakilang Panginoon upang sila din naman ay tawaging mga banal. Aking mga iniibig na mga kapatid, nalilinis ba ninyo ang inyong mga pagkatao
upang kayo'y tawaging karapat-dapat. Upang ang bawat isa sa inyo na patuloy na nag-aaral sa sanglibutang ito, kakitaan ng isang katapatan at pananampalataya na sa inyo ay patuloy na itinuturo. Kakitaan ng bawat isa sa inyo na kailanman na hindi na nga kayo tatalikod pa sa bawat pag-aaral at gagamitin nga ninyo ang inyong mga sarili upang kayo din naman ay makahandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat sa maliit na panahon na sa inyo ipagkakatiwala, sa maliit na bagay ng inyong buhay na ito, aking mga iniibig na mga kapatid, naroon ang isang pag-asa ng kaitaasan na ang bawat isa ay magpapatuloy at ititindig niya ang kanyang sarili upang maglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang bahagi na sa inyo ipinangako ng inyong mga espiritu, na sa bagamat ang buhay na ito ay nabibilang, bagamat ang bawat inyong pagparito ay nabibilang, at ang inyong mga sarili naroon pa rin ang isang kagulumihanan ng isang laman, naroon pa rin ang isang pag-asa na binibigay ng dakilang Panginoon na ang bawat isa ay tunay na magbabago, na ang bawat isa ay kakitaan ng isang maliit na bunga upang sa buhay na ito ay hindi man kailangan masayang. Pagkus ang bawat isa sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay tunay ngang patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Makikita ninyo sa inyong mga pagkatao, hindi na nga kayo mga mangmang, hindi na nga kayo mga musmos na tatawagin pa. Pagkus sa inyong mga espiritu, banay-banay, unti-unti ninyong masisilayan ang bahagi ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, kanino nga ba kayo naglilingkod sa buhay na ito? Kanino nga ibinibigay ang inyong mga kaorasan? Kanino nyo ibinibigay ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban? Sapagkat kung ang bawat panahon na sa inyo ipinagkatiwala, naroon ang inyong pagsusumikap na kayo ay tunay na makagapan sa harapan ng dakilang Panginoon, upang ang inyong mga sarili ay tunay nga kakitaan ng isang pagbabago. Mga minamahal ko, gayon nga ninyo huwag sayangin ang bawat mga salita. Ganon ninyo huwag sayangin ang bawat mga handog at piging ng pagparito ng kaitaasan upang kayo ay tunay na mahandaan ng inyong mga pangangailangan. Sapagkat narito, ang dakilang Panginoon ay ang pag-ibig. Ang dakilang Panginoon ay tunay ngang nagkatiwala sa bawat isa sa inyo, upang kayo din naman ay tawaging kabanal-banalan sa kanyang harapan. Mga minamahal ko, narito nga ang bahagi upang ang bawat isa sa inyo ay magsipagtuto. Gamitin nga ninyo ito ng karapat-dapat sa inyong mga sarili. Makita ninyo na kayo ay tunay na lumalakad at humaharap at pinagsisikapan ng bawat isa sa inyo ang handog na nagmumula sa kaitaasan. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo ay patuloy na ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako sa inyo ay patuloy na nagbibigay at naghahandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Espiritu Santo ng katotohanan, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na inaaralan ng salita ng Diyos. Tunay sa isang mag-aaral na nagnanasang magtagumpay, ang salita ng Diyos ang pinakamainam na aralin. Ito yung tinatawag niyong ebanghelyo o mabuting balita na patuloy na sa inyo ibinibigay at sinasabi. Maaari nga ba niyong tawagin na ang ebanghelyo ng Diyos ay isang kautusan? Maaari nga ba niyong tawagin na ang ebanghelyo ng Diyos ay tulad lamang ng isang salita na ibinibigay ng bawat bibig upang sabihin din ng ibang bibig?
Maaari niyo bang sabihin na ang ebanghelyo ng Panginoon ay mga kasaysayang binuo sa pamamagitan din ng mga gawa? Ano ang ebanghelyo ng Diyos na sa inyo ipinakikilala? Bakit lagi na ito bagamat paulit-ulit, lagi itong ipinaririnig? Ano ang nilalayo ng kaitaasan na matutunan ng bawat isa? Tama, kayo ay matatalino na. Tama rin na kayo ay may kasipagan na. Pero masasabi ba na ang inyong katalinuhan at ang inyong kasipagan ay magbubuo sa inyo ng katapatan ng pag-ibig na para sa Diyos? Sapagkat ang binubuo ng ebanghelyo para sa bawat isa ay magkaroon ng panuto ang kanyang paggawa ayon sa Espiritu upang ang kanyang paggawa ay hindi umaayon sa sanglibutan, kundi umaayon sa kalooban ng Diyos. Bakit nga ba pinaghiwalay ang mga karunungan na yan, aking mga iniibig? Samantalang narito, nasa sanglibutan kayo, kayo man ay nagsisipag-aral ng mga karunungan. Lahat ng karunungan na maaari niyong matutunan dito na tatawagin niyong mabuti ay inyong pinakikinabangan. Ano nga ba magiging kahalagahan pa ng salita ng Diyos na sa inyo ibinibigay? Ito naman ang magbibigay sa inyo ng karapatan upang sa paghihiwalay ng inyong kaluluwa sa laman na yan, makapamuhay kayo ayon sa Espiritu. Kailan nga ba hinahanda ang isang tao, aking mga iniibig, upang ang pamumuhay ayon sa Espiritu ay kanyang maisagawa? Kailan nga ba siya dapat turuan ng mga bagay na tinatawag na mabuti at karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Kailan nga ba ito dapat sinisimulan ng isang pagkatao? Kung sa naman binamasdan ninyo ang mga musmo, sinisimulan nyo na silang turuan na maliliit na bagay na inaakala nyong karapat-dapat. Ganun din ang kaitaasan. Hinintay ng kaitaasan ng bawat kaluluwa na kanyang binigyan ng karapatang mamuhay ayon sa laman ay magkaroon din sa kanila ng pag-unti-unting kaunlaran at pangunawa at doon niya unti-unting binibigay ang bawat salita na tinatawag na tinapay ng buhay. Nakita niyo ba ayon sa katitikan ng kasulatan kung paano sinimulan ng dakilang Ama ang mga pag-aaral na yan sa mga anak ni Israel? Ganon din sa kasaysayan ng tao. Sinisimulan ng Diyos ang lahat ng aral na yan sa bawat bahagi ng sanglibutan upang walang sinumang kaluluwa na mahuhuli o maiiwan ayon sa kagandahang asal na ipinakikilala hindi lamang sa laman, kundi lalo na ayon sa Espiritu. Kaya nga, mapagmamasdan ninyo kung gaano kalaki na ang ininlad ng sanglibutan. Makikita nyo rin kung inyong sasaliksikin ng kasaysayan kung gaano nakalawak o kahaba ang panahon na inilaan upang makarating ang Panginoon sa kanyang pagnanasa na patuloy pa niyang ibigay at ituro ang bawat bagay na mainam. At sa kalagayan ninyo, aking mga inibig sa ngayon, nakita niyo bang inyong kaibahan sa mga tao na nauna sa inyo? Ang kanila bang kakulangan ay hindi niyo kakulangan? Ang kanila bang narinig nung una, hindi niyo ba naririnig sa ngayon? Ang dapat bang ituro noon, hindi nga ba dapat nang ituro sa ngayon? Kung ang pinakikilalang Diyos ay mula noon, ngayon at hanggang sa kinabukasan, anong iniisip niyong aralin na sa inyo ipauunawa? Lahat ng yan ay tinawag lamang pag-ibig. Ngunit sa bahagi ng pag-ibig nandoon lagi ang unang timbangan ng pagkakilala, ang kababaang loob. At ano ang bahagi ng kababaang loob na yan? Ang kaamuan. Ang mapaghinuhod. Gaano kayo kaamo, aking mga iniibig? Gaano nyo napapahinuhod ang inyong sarili upang sumunod sa layunin ng Diyos? Sapagkat maaari kayo'y maaamo sa sanglibutan at napapahinuhod nyo ang inyong mga sarili sa mga gawain na pangsanglibutan. Mangangahulugan din ba na ang kaamuang ibinigay ninyo, kaya niyong ihandog sa harapan ng Diyos? Kaya nga, lagi na ang Diyos ay gumagawa ng kaparaanan, ng kadahilanan upang ang tao na natutong maging maamo sa sanglibutan, narito, binibigyan siya ng pagkakataong madama naman niya ang biyaya ng Diyos kung siya din ay magiging maamo sa bawat kanyang utos.
Ito ang kadahilanan ng Ebanghelyo, aking mga iniibig, kung bakit ito pinapalaganap sa buong sanglibutan. Sapagkat nakapaloob sa Ebanghelyo ang layunin ng Panginoon, ang kanyang kalooban. At kung inuuri ninyo o tinatanggap ninyo ang bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos ay tulad sa mga batas at kautusan, kanino nga ba nababagay ang Ebanghelyo o ang kautusan ng Diyos? Sino nga bang kanyang nasasakop? Sino nga ba ang dapat tumatalima? Sino nga ba ang nakatali pa sa kautusan? Sino nga ba ang dapat pang matuto? Lahat ng yan ay ibinigay na pag-aaral sa tao upang hindi tulad siya'y pinipilit na ito ay yakapin, kundi tulad sa isang kusang loob, ibinibigay niya ang kanyang sarili para sa Diyos. Tulad kung paano niyo kusang loob na ibinibigay ang inyong sarili sa sanglibutan. Namasdan niyo ba ang sanglibutan kung gaano kayo pinahihirapan? Pero tunay na iniibig niyo siya, sapagkat bawat panahon niyo, kaisipan niyo, damdamin at kalooban ay ibinibigay niyo sa Kanya. Narito ang pangako ng Panginoon, ang Kanyang pamatok ay magaan. Pero sino ang umibig sa Panginoon? Naibigay niya ang Kanyang buong puso at buong kaluluwa upang siya ay paglingkuran. Hindi niyo maaaring sabihin, aking mga iniibig, kung kayo naglilingkod sa sanglibutan, naglilingkod kayo sa Panginoon. Huwag kayong madaya. Dapat yung maunawaan kahit kailan, aking mga ipinaghiwalay na ng Panginoon ang bahagi ng laman sa Espiritu. Naunawaan niyo ba ang paghihiwalay na yan? Kung nilagay kayo sa isang pagkatao, anong layunin ng Diyos? Bakit ang isang espiritu na ibinihisan niya ng isang laman? Upang maunawaan ninyo kung anong kaamuan at kababaang loob na maihandog niyo muna sa inyong mga sarili, na kayo sa inyong mga sarili ay matutong magpahinuhod sa harapan ng Diyos, na maaari niyong paamuhin ang inyong mga pagkatao na sumusunod sa layunin ng Panginoon. At hindi lang sa layunin ng laman. Hindi nga ba ito magagawa kung kayo'y nasa kalagayan ng isang espiritu? Ibabalik ko ba kayo sa kasaysayan ng katitikan ng kasulatan kung paano si isang Eva at Adan ay nagkaroon ng karapatan sa paraiso ng Diyos? Na bagamat ang lahat ng kalayaan ay nasa kanila, meron lamang isang utos. Lahat ay maaaring kainin, lahat ay maaaring tikman, maliban sa isang puno. Pero saan sila natukso, aking mga iniibig? Dahil ba ang puno ay nakatayo at patuloy nilang nakikita? Hindi. Ang tao ay natutukso hindi lang sa mga bagay na nakalagay sa sanglibutan, kundi sa mga bahagi na naririnig nila mula sa bibig ng iba, na nagpapagalaw sa kanilang kaisipan, damdamin at kalooban, na nagiging kadahilanan tuloy na makalimutan nila kung ano ang pangunahing utos, kung anong pangunahing kadahilanan. Hindi rin ba kayo nagiging gayon, aking mga iniibig? Hindi ba sa pamamagitan ng salita ng iba, kayo ay nahihikayat? Hindi ba sa pamamagitan na nakikita ng inyong mga mata, kayo din ay nahihikayat? Hindi ba sa mga bahagi ng inyong nadarama, kayo din ay nahihikayat? Ano ang mayroon sa inyo'y tinuturo? Na ang tao'y makapanatili na tapat sa kanyang Panginoon, sa gitna ng lahat na mayroon siyang nakikita, nadarama at naririnig. Kahit ito'y kanya nang natatanganan. Hindi nga madali, aking mga iniibig, ang pakikipagsapalaran ginagawa ng tao sa buhay na ito. Sapagkat narito, nagtatawid kayo ng buhay ayon sa laman. Tinuturuan din kayong magtawid ng buhay ayon sa Espiritu. Bagamat ang laman na yan ay lilipas at mawawala ng kabuluhan, ngunit ang bahagi na inyong makukuha ayon sa karanasan, ito ang magiging kaangkinan na inyong kaluluwa, na nagiging damit ng inyong Espiritu, na nagiging kadahilanan, at nagiging kahatulan kung kayo'y tatawagin nagtagumpay o nabigo. Kaya nga sa bahagi ng bawat pag-aaral, patuloy ang Ebanghelyo ay nilapalaganap.
ipinaririnig sa bawat isa, inuulit-ulit hanggang mabuksan ang kanyang kamalayan sa tunay na katotohanan. Ang salita pala ng Diyos ay kautusan na dapat matupad. At ito'y sumasakop sa lahat ng kalagayan, hindi lamang dun sa mararahas na paggawa, kundi lalo na kahit kayo na may kaamuan, kung ang puso ninyo ay wala sa Panginoon, kayo man ay sakop nito. Bagamat hindi na kayo nasasakop ng batas ng tao sapagkat marunong na kayong tumupad sa layunin ng sanglibutan, tulad ng pagkakababa sa batas sa pamamagitan ng isang Moises, hindi mangangahulugan aking mga iniibig na tapos na ang isang pag-aaral. Hinahanap ng Diyos ang tunay na mangingibig at ang makakaibig lamang sa Diyos ay ang sakdal, ang may kabanalan. Ang ebanghelyo ng Panginoon ay magbibigay sa iyo ng kabanalan, ito man ay kautusan na hindi nyo matatawaran, sapagkat bawat isa ay sakop ng layunin ng Diyos at salita ng Diyos ay batas na nagpapainog hindi lamang sa lupa na inyong tinutungtungan, sa buong universo at sa buong kaitaasan. Kaya nga, sino nga bang nakakatakas sa batas ng Diyos? Sino nga bang makakalayo sa Kanya? Bawat isa'y Kanyang likhain, bawat isa'y sakop ng Kanyang batas. Ano pat bagamat ang Diyos ay hindi nagbibigay ng mga salita maliban sa ebanghelyo na inyong narinig sapagkat ito ang dapat yung pagtagumpayan. Ito pa ang kaya niyong tanganan at pag-aralan. Malawak ang aralin tungkol sa Diyos, aking mga iniibig. Ngunit hindi niyo makikilala ang tunay na Diyos malibang maunawaan niyo ang kanyang ebanghelyo. Lalong hindi niyo maiibig ang Diyos, aking mga iniibig, kung hindi niyo may sasabuhay ang ebanghelyo ng Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang salita, doon lang magkakaroon ng buhay ang inyong mga espiritu na siyang magbabalik sa kanyang harapan. At ano ang pag-ibig na patuloy sa inyong ibinibigay? Ito ang alab ng yaman ng buhay ng Diyos. Ito ang kanyang hininga. Ito ang bawat isa sa inyo, ang kanyang pag-ibig, na hinihintay niyang maging maalab. Tulad sa isang siga, na patuloy na nagbibigay ng kanyang init at ng kanyang apoy, ng kanyang liwanag, hanggang maparam ang kadiliman, hanggang ang panlalamig ng isang pagkatao ay mawala, upang madama niya ang mainit at maalab na pag-ibig na mula sa Diyos. Marahil mga iniibig na mga kapatid, naunawaan ninyo ang aking sinasabi. Marahil hindi pa niyo ito nadadama sa inyong pagkatao. Sapagkat ang pag-ibig na daladala ng puso ng bawat isa'y mula pa sa sanglibutan, nandun pa ang kanyang pananabik. Nandun pa ang kanyang pagnanasa na ikatagumpay ang buhay na ito sa sanglibutan. Ngunit dapat niyong maunawan na sa inyo ring ipagtagumpay ang buhay niyo ayon sa Espiritu. Paano nga ba niyo malalaman kung kayo nagtatagumpay ayon sa Espiritu? Ano ang iyong magiging patotoo? Ano ang magiging tangan-tangan mo na isang kayamanan na dadalhin mo sa harapan ng Diyos sapagkat ikaw man ay nagtagumpay? Walang iba kundi ang kalinisan ng iyong pagkatao. Ang liwanag na mayroon ng iyong espiritu ay palatandaan ng iyong pananagumpay. Bagamat hindi ito nakikita ng pangkaraniwang mata, pero makikita ito ng inyong mga pagkatao. Kayo man, aking mga iniibig, makakakita nito. Sapagkat walang nilikha ang Diyos na bulag na espiritu. Bawat isa'y nakakakita at makakakita. Bagamat sinasabi ng dakilang guro, mapalad ang mga matang nakakita at nanampalataya. Ngunit tatawaging higit na mas mapalad ang isang hindi nakakita, ngunit nanampalataya. Pero sa katotohanan sinasabi ko sa inyo, sa unang salita pa lang ng Panginoon, nandun na kayo, sapagkat lahat ay makakakita at nakakakita. Ngunit ang makakita at hindi makakita ay magiging walang kabuluhan sa isang taong may katapatan sa pananampalataya, sapagkat hindi niya hahanapin ng tanda upang siya'y maniwala. Sapat ang salita ng Panginoon na dumating sa kanyang pagkatao upang siya ay tumalima.
Ngunit bagamat ang tao ay hindi pa nasa ganong kalagayan, patuloy ang Diyos magbibigay ng kanyang salita at kanyang patotoo hanggang ang tao ay mabihisan sa kanyang puso ng katotohanan, hanggang ang katotohanan ay maging malinaw na daan sa kanyang patutunguhan, hanggang ang kanyang puso ay maging maamo na sumusunod sa harapan ng Diyos. Kaya nga, ano nga bang uri ng ebanghelyong ibinibigay sa inyo? Ito ba yung ebanghelyo na natatalakbungan? Hindi, aking mga iniibig. Ito yung ebanghelyong malinaw na nagpapakilala sa inyo ng katotohanan. Walang talakbong, walang hadlang upang hindi mo makita ang totoo. Kahit kayong mga nakikinig, kung kayo'y may talakbong man, ito'y tinatanggal sa inyong pagkatao upang pumasok sa inyo ang katotohanan. Upang hindi kayo madaya sa likod ng bawat talakbong na yan, na nabubuhay kayo sa akala, na hindi nyo masino kung anong nasa likuran ng bawat nagtatakip sa inyong mga mata. Kundi binibigyan ito ng linaw sa inyo upang kung kayo ay nag-aaral sa salita ng Diyos, tunay na kayo natututo ayon sa Espiritu. Huwag niyong kalimutan, aking mga iniibig, ni huwag niyong talikdan ang katotohanan. Ang mag-aral sa salita ng Panginoon kinakailangan ng panahon. Bigay niyo to sa inyong sarili tulad sa isang pagkain na kinakain niyo sa araw-araw. Iniisip niyo ba na ganong kadaling matutunan ang mga bagay para sa Panginoon? Na kinakailangan lamang ninyo ang araw na ito upang kayo magsipakinig? Huwag. Huwag niyong pagkulangin ang inyong mga sarili. Ibigay niyo ang salita ng Diyos sa inyong sarili sa araw-araw. Buksan niyo ang munting aklat na tinatawag niyong Biblia. Bagamat maraming kasaysayang nakasulat, kung maunawaan niyo ang kanyang sinasabi at sinasaysay, kayo man ay makakakita o makakadama ng patotoo sa pamamagitan din ng iba. Ano pat kung ang mga salitang yan ay naisasabuhay ninyo, kayong mismo ang nagiging saksi ng patotoo na yan, sapagkat mula sa bahagi ng inyong pagsubok sa mga salita ng Diyos ayon sa karanasan, nadadama ninyo ang katotohanan at kayo ay nabibigyan ng patotoo at bilang pagbibiyaya na mula sa Diyos. At kung ginagawa niyo ang pag-aaral na yan sa araw-araw ninyong buhay, naunawaan niyo ba kung gano'ng nangyadadagdag niyong karunungan sa inyong mga sarili? Kayo ba'y nagbubulay sa araw-araw ng salita ng Diyos? Naaalala niyo ba sa kabaalan na meron kayo sa buhay na ito? Nalabis kayong abala sa pang-araw-araw niyong kabuhayan. Naalala niyo ba ang salita ng Diyos sa inyong mga isip, sa inyong mga puso, sa inyong mga pagkatao? Kayo ba'y nagkakaroon pa ng panahon na manalangin o magpasalamat sa gitna ng kapaguran kayo sa bawat araw? Sa gitna sa harapan ng inyong mga hapag o sa pagpupulong na kasama ninyo ang inyong kapwa o tinatawag niyong kapatid, kapamilya, kaanak o hindog, nagkakaroon ba ng pagkakataon na ang salita ng Diyos ay maging bahagi ng usapin upang inyong bulayin? Saan niyo inilalagay ang salita ng Diyos, aking mga iniibig? Ninanasa lamang niyo siya bang mapakinggan tulad ng mga gawain na katulad nito kung siya'y dumarating? Iniisip niyo ba kayo'y matututong mainam kung dumarating lang siya sa inyong buhay paminsan-minsan? Kaya nga, sa bawat mag-aral, aking mga iniibig, mahalaga na inyong maunawan ang aralin na tungkol sa Diyos ay hindi magaang na pag-aaral sa buhay na ito. Ito'y mabigat. Iniisip niyo ba ang panahon na ginugugol ng isang kaluluwa upang ang isang salita'y kanyang matutunan? Bumibilang ng maraming kabuhayan sa bawat pagkatao. Kaya nga tinatawag niyo mulit-muling buhay ay binibigay bilang ding isang pag-aaral upang matuklasan ninyo bakit kayo binabalik sa paaralan. Ano ang hindi nyo natututunan sa gitna ng iisang aralin na ibinigay na patuloy na sinasabi mula noon hanggang ngayon at hanggang sa kinabukasan, mga iniibig na mga kapatid. Buksan ninyo ang inyong pangunawa. Buksan ninyo ang inyong puso. Lalong buksan ninyo ang inyong buong pagkatao para sa Panginoon. Sapagkat malibang gawin ninyo to ng kusang loob, tunay
Bawat bagay na ginagawa niyo sa Panginoon ay tulad sa pakikipagdigma, sapagkat lagi na pinipilit ninyo ang inyong sarili na tumupad ng layunin ng Diyos. Samantalang ang inyong puso ay nasa sanglibutan. Huwag. Kundi tunay kayo'y kumuha ng kapayapaan at mula sa kapayapaan na yan, damihin ninyo ang Panginoon upang kung kayo'y gumagawa ng bagay na para sa Diyos, gumagawa kayo ayon sa kapayapaan, hindi ayon sa pakikipagdigma at kagulumihanan. Ano ngayon na nagiging bunga ng bawat pakikisa ng tao sa sanglibutan at sa kanyang Panginoon? Tulad ito ng isang magkaaway na hindi maaaring naging magbati at magkaroon ng kaisahan. Sa katotohanan, aking mga iniibig, hindi kayo binihisan ng Diyos ng laman upang maging makasalanan. Binihisan kayo ng laman upang lalo niyong matutunan ang nilalayo ng Diyos ayon sa pag-ibig at ayon sa katotohanan. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking binibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay nakiisa at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.